walang kwenta, isang palamuning walang ambisyon. Iyan ang huling mga salitang dumurog sa 15 taon ng aking pagtitimpi. Habang masaya silang nagdiriwang sa balitang buntis ang kabit ng aking asawa, hindi nila alam na hawak ko na ang mitya ng kanilang pagbagsak. Ako si Eliana, ang asawang itinapon ninyo sa ulan, ngunit babalik bilang bagyong uubos sa inyong karangyaan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Pirmahan mo na yan, Eliana. Ayaw ko nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa. Tapos na tayo. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagmamahal. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang isang matalim na lason na unti-unting lumalason sa hangin sa loob ng silid na iyon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Eliana ang isang malaking sandok. Mainit pa ang usok na nagmumula sa kawali ng adobo, ang paboritong putahe ni Rafael na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ito ang kanilang ika-15 anibersaryo. Ang hapagkainan ay napapalamutian ng mga puting rosas at mamahaling kandila, mga simbolo ng isang pag-ibig na akala ni Eliana ay panghabambuhay. Ngunit ang bango ng suka at bawang na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngayon ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang binitiwan ni Eliana ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog ng tumama sa marmol na lababo, ngunit sa pandinig ni Eliana, ang bawat paggalaw niya ay tila isang malakas na pagguho. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aalaga ng pamilya at lihim na pag-aanalisa ng mga komplikadong numero para sa ikatatatag ng kumpanya ng kanyang asawa, ay nanginginig na ngayon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Anibersaryo natin ngayon, Rafael. Bulong niya. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Isang mahinang kalos ng pag-asa sa gitna ng isang bagyo. 15 taon. Akala ko ba? Iyon na nga ang problema, Eliana. Putol ni Rafael habang iwinawagayway ang mga dokumento ng diborsyo sa ibabaw ng lamesa. Masyado kang maraming akala. Akala mo, sapat na ang pagiging mabuting asawa. Akala mo sapat na ang pananatili sa bahay na ito habang ako ang nagpapakahirap sa labas. Pero tingnan mo ang sarili mo. Wala kang ambisyon. Isa ka lang palamuti na unti-unti nang kumukupas. Bumukas ang pinto ng dining room at pumasok si Doña Imelda, ang ina ni Rafael, kasama ang isang babaeng mas bata, mas mapusok ang ganda, at halatang nagmamay-ari ng isang lihim na tagumpay, si Celeste. Suot nito ang isang hapit na pulang damit na tila lalong nagpatingkad sa maliit, ngunit halatang umbok ng kanyang tiyan. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko, Eliana, mayabang na wika ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa simpleng apron ni Eliana. Sa wakas, magkakaroon na rin kami ng tagapagmana na may tunay na halaga. Hindi tulad ng anak mo na kasing hina mo rin. Pirmahan mo na ang mga papel at lisanin ang mansyong ito. Wala kang dalang kahit anong yaman dito nung dumating ka, kaya wala ka ring dapat dalhin pag alis mo. Ramdam ni Eliana ang bawat salita ni Doña Imelda na tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naghahatid ng hapdi sa buong katawan. Ang kanyang anak, si Gabriel, ay kasalukuyang nasa itaas, walang kinalaman sa tindi ng pagtataksil na nangyayari sa ibaba. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Tiningnan ni Eliana ang mukha ni Celeste na ngayon ay nakasandal na sa balikat ni Rafael. Ang kislap ng panalo sa mga mata ng kabit ay mas masakit pa kaysa sa sampal. At si Rafael, ang lalaking binuo niya ang karera, sa likod ng mga anino, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat oras ng kanyang buhay, ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Nailipat ko na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Celeste.
Dugtong ni Rafael na parang nagbabasa lang ng balita. Para sa kinabukasan ng magiging anak namin, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na panggastos para sa ilang buwan. Pagkatapos nyon, bahala ka na. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana na tila nakikiramay sa nagbabadyang pagluha ng langit. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng amoy ng pagkabulok ng mga pangarap. Sa loob ni Eliana, may isang bagay na tuluyang nabasag. Ang paniniwalang ang katapatan ay susuklian ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng pagkabasag na yon, isang malamig at matalim na kaisipan ang nagsimulang mabuo. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Hinawakan niya ang panulat, ngunit bago idampi ang tinta sa papel, tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init, ay naging kasing linaw ng kristal at kasing talim ng diamante. Kung iyan ang gusto mo, Rafael, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hinahanap mo. Wika ni Eliana sa isang tono na hindi nila inaasahan. Kalmado, walang panginginig, at puno ng isang awtoridad na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Ngunit tandaan mo ang gabing ito, ang gabing itinapon mo ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa iyong nakatayo. Mabilis niyang nilagdaan ang mga papel. Ang bawat hagod ng panulat ay tila isang sumpa na ibinabaon niya sa tadhana ng pamilya Montenegro. Ngayon, lumabas ka na, utos ni Doña Imelda. Hinihintay na ng driver ang mga gamit mo sa labas at huwag mo nang tangkaing bumalik pa rito. Sa gitna ng malakas na ulan, tumayo si Eliana sa labas ng gate ng mansyon kasama ang kanyang anak na si Gabriel at ang isang maliit na maleta. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na sa wakas ay pinayagan niyang pumatak. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa kanyang lumang pagkatao. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagbibigay liwanag sa landas na kailangan niyang tahakin. Tumingin siya sa itaas na palapag ng mansyon kung saan nakita niya ang silweta ni Rafael at Celeste na nagdiriwang sa loob ng mainit na silid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paano nga ba nila matatanggap ang bukas kung ang tanging pundasyong nagpapatatag sa kanila ay ang asawang kanila lamang itinapon sa gitna ng bagyo? At paano sila mabubuhay sa mundong ang bawat numero, bawat sentimo, at bawat tagumpay nila ay nakatali sa isang pangalang hindi na nila kailanman muling maaabot? Ang katahimikan ng maliit at murang silid sa isang hamak na motel ay mas nakabubulabog kaysa sa dagundong ng kulog sa labas. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, pinagmamasdan ni Eliana ang kanyang anak na si Gabriel. Ang batang lalaki ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang mga pilik mata ay basa pa rin ng luhang natuyo na sa kanyang pisngi. Ang maliit na maletang dala nila ay tila isang piping saksi sa biglaang pagguho ng kanilang mundo. Hinaplos ni Eliana ang buhok ng anak at sa bawat daloy ng kanyang kamay, nadarama niya ang bigat ng pananagutan. Sa loob ng 15 taon, ibinuhos niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao upang maging isang matatag na pundasyon ng pamilya Montenegro. Tinanggap niya ang mga pang-aalipusta ni Doña Imelda. Tiniis ang lamig ng pakikitungo ni Rafael at isinantabi ang sarili niyang mga pangarap. Ang lahat ng iyon ay para sa pamilyang akala niya ay kasing tatag ng bato, ngunit tila buhangin lamang pala na dinaloy ng unang bugso ng baha. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ay tila isang estranghero. Maputla, pagod, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa ilalim ng kanyang suot na blusa ang isang maliit na kwintas na may pendant na tila isang ordinaryong flash drive. Sa loob ng maraming taon,
Ito ang kanyang naging lihim na sandata, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga Montenegro dahil hindi nila kailanman inakala na ang isang walang kwentang may bahay ay may kakayahang humawak ng mga impormasyong nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Sa bawat pagpindot niya sa mga keyboard, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang nalalaglag at napapalitan ng isang matigas na baluti. Pumasok siya sa isang encrypted na sistema, isang mundo ng mga numero, graph, at pandaigdigang transaksyon kung saan siya ay kinikilala bilang si Evie, ang henyong analyst na matagal nang hinahangad ng mga higanting kumpanya sa Europa. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa kanyang mentor sa London. "The offer is still yours, Eliana. The world of finance has been waiting for your return. When will you stop playing house and start building empires again?" Huminga ng malalim si Eliana. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatigil sa ibabaw ng enter key. Ang pagpindot dito ay nangangahulugan ng tuluyang pagtalikod sa buhay na kinalakihan niya sa Pilipinas. Ito ang simula ng kanyang muling pagkabuhay, ngunit ito rin ang huling paalam sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Isang mapait na alaala ni Rafael ang dumaan sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtawa nito noong wala pa silang pera, noong sapat na ang mangarap ng sabay sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal na ring namatay, nilamon ng kasakiman at ng huwad na ningning ng kapangyarihan. "I'm coming home," maikling ngunit mariing reply ni Eliana. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nasa loob na sila ng sasakyan patungong airport. Habang binabaybay ang daan, nadaanan nila ang isa sa mga malalaking billboard ng Montenegro Group. Nakita ni Eliana ang mukha ni Rafael na nakangiti ng may kayabangan. Tila ipinagmamalaki ang isang imperyong akala niya ay siya ang nagtayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Hindi alam ni Rafael na ang bawat brick ng kanyang kumpanya ay may nakatagong lamat na tanging si Eliana lang ang nakakaalam kung paano babasagin. Sa loob ng eroplano, habang paakyat sila sa himpapawid, tiningnan ni Eliana ang kanyang mga palad. Wala na roon ang kanyang wedding ring. Iniwan niya ito sa ibabaw ng lamesa sa motel, kasama ang lahat ng sakit at panghihinayang. Sa bawat paglayo ng eroplano sa lupain ng Pilipinas, nadarama niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat ulap na kanilang nadadaanan ay tila naghuhugas sa kanyang mga alaala. "Mama, saan tayo pupunta?" tanong ni Gabriel sa isang mahinang boses. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang ina. Humarap si Eliana sa anak at hinalikan ito sa noo. "Pupunta tayo sa lugar kung saan hindi na tayo muling kailangang magtago sa dilim, anak. Doon, ang bawat pangarap mo ay magkakaroon ng puwang at wala nang sino man ang magsasabi sa atin na wala tayong halaga." Paglapag nila sa London, isang itim na mamahaling sasakyan ang naghihintay sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo ang lumapit at yumukod ng bahagya. "Welcome back, Director Vergara. Everything is ready for your arrival." Naglakad si Eliana ng may taas noo. Ang bawat hakbang niya sa sahig ng Heathrow Airport ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang simpleng may bahay na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan, ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang korona. Habang lula ng sasakyan patungo sa kanilang bagong tirahan sa Kensington, binuksan ni Eliana ang kanyang telepono. Isang huling pagkakataon, tiningnan niya ang stock market ng Pilipinas. Ang Montenegro Group ay nasa itaas pa rin, ngunit may isang maliit na pagbabago sa trend na tanging ang mga matalas na mata lamang ang makakapansin. Isang marahang pagpindot sa screen ang ginawa ni Eliana. Isang utos na magpapagana sa isang serye ng mga transaksyon na unti-unting hihigop sa likido ng kumpanya ni Rafael sa mga susunod na buwan.
Simulan na natin ang laro, Rafael. Bulong ni Eliana sa sarili habang nakatingin sa magandang tanawin ng London Bridge sa labas. Ipinamigay mo ang iyong reyna para sa isang hamak na pawn. Ngayon, panoorin mo kung paano guguho ang iyong kaharian nang hindi mo man lang namamalayan kung sino ang tumulak sa unang piyesa. Ang tanawin mula sa itaas ng isang marangyang skyscraper sa London ay tila isang malawak na dagat ng mga kumukutitap na ilaw. Ngunit para kay Eliana, ang bawat liwanag na yon ay paalala ng bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noong siya ay nasa Pilipinas pa. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang bagong opisina. Suot ang isang itim na power suit na tila isang baluti laban sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang balikat. Sumasalamin sa kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Director Vergara, the board is waiting for your final signature on the merger. Ang malumanay na boses ng kanyang sekretarya ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumango si Eliana nang hindi lumingon. Tell them it's done, and make sure the London analysts are focused on the emerging markets in Southeast Asia, especially the construction and real estate sector in Manila. Sa bawat salitang binitawan niya, nararamdaman ni Eliana ang kakaibang kapangyarihan. Noong siya ay nasa mansyon ng mga Montenegro, ang kanyang boses ay tila isang bulong na laging tinatabunan ng sigaw ni Doña Imelda o ng malamig na utos ni Rafael. Ngunit dito, sa gitna ng sentro ng pananalapi ng mundo, ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagpapakilos ng bilyong-bilyong dolyar. Isang mabilis na gunita ang dumaan sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang sarili habang nakaluhod sa sahig at pinupunasan ang natapon na kape ni Rafael habang minumura siya nito. Ang hapdi ng alaalang yon ay hindi na nagdudulot ng luha, kundi ng isang masidhing determinasyon. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, ang mansyon ng mga Montenegro ay puno ng tawanan at tunog ng mamahaling baso na nagbabanggaan. Nagdiriwang sina Rafael at Celeste para sa tagumpay ng kanilang huling proyekto. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak at masasarap na pagkain. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na tila kulang. Rafael, darling, kailangan nating bumili ng bagong set ng alahas para sa charity gala sa susunod na buwan. Wika ni Celeste habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may tono ng paghingi na tila walang katapusan. And I want the one from the auction we saw yesterday. Ngumiti si Rafael at hinalikan ng noo ng kanyang bagong asawa. Anything for you, my queen. Ngayong wala na ang pabigat sa buhay ko, mas lalong lumalago ang kumpanya. Hindi ko akalain na ang pag-alis ni Eliana ang magiging susi ng swerte natin. Sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Imelda ay abala sa pagrereklamo sa mga bagong katulong. Ang dumi ng pagkakalinis niyo sa kristal. Noong si Eliana pa ang gumagawa nito, kahit isang duling na langgam ay hindi madudulas sa kintab. Mga walang silbi. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Kahit na isinumpa nila ang pangalan ni Eliana, hindi nila maikakaila na ang bawat sulok ng mansyong yon ay nangungulila sa kanyang pagkalinga. Ngunit para kay Rafael, ang lahat ng yon ay maliliit na bagay lamang. Ang mahalaga sa kanya ay ang kapangyarihang hawak niya ngayon o ang akala niyang hawak niya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang mabilis na pagpasok ng kaba ang dumaan sa dibdib ni Rafael nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang head accountant. Lumayo siya ng bahagya sa karamihan at sinagot ang telepono. Sir Rafael, may problema po tayo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. May mga hindi maipaliwanag na paggalaw sa ating mga investment accounts sa abroad. Parang may isang multong pondo ang unti-unting humihigop sa ating mga dividends. Kung hindi natin ito mahihinto, maaaring magkaroon tayo ng malaking krisis sa cash flow sa susunod na quarter. Napakunot ang noo ni Rafael.
Imposible. Sino ang may kakayahang gumawa niyan? Secured ang lahat ng ating mga firewalls. Iyon nga po ang nakakapagtaka, sir. Ang mga transaksyon ay ginagawa gamit ang mga codes na tila alam na alam ang bawat butas ng ating sistema. Parang ang taong gumagawa nito ay kasama natin sa pagbuo ng kumpanyang ito. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa batok ni Rafael. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong itinaboy. Huwag kang magbiro. Isang hamak na may bahay lang ang babaeng yon. Wala siyang alam sa kahit anong teknikal na bagay. Ayusin niyo ang system glitch na yan. Ngayon din, ibinaba ni Rafael ang telepono. Ngunit ang kislap ng saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-aalinlangan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na hardin, kung saan huling nakita si Eliana na nakatayo sa ilalim ng ulan. Sa isang sandali, tila nakita niya ang anino nito na nakatingin sa kanya nang may malamig na ngiti. Balik sa London, nakaupo na si Eliana sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang graph na nagpapakita ng pabagsak na linya ng stock ng Montenegro Group. Ang bawat pagbaba ng porsyento ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Hinawakan niya ang isang maliit na litrato ni Gabriel na nakalagay sa kanyang lamesa. Ang bata ay masayang naglalaro sa isang parke sa London, malayo sa mga mapangaping mata ng kanyang lola at ama. Ito ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi para sa sariling paghihiganti, kundi para sa katarungang ipinagkait sa kanyang anak. Ang akala mo ay ikaw ang hari, Rafael, bulong ni Eliana sa katahimikan ng silid. Ngunit hindi mo alam, ang bawat hakbang mo ay nakaplano na sa loob ng aking isipan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat at ngayon, kukunin ko ang lahat mula sa iyo hanggang sa wala nang matira kundi ang iyong pangalan na wala ng halaga. Isang mabilis na abiso ang lumabas sa kanyang screen. Isang malaking pondo mula sa isang anonymous source ang nakahandang bumili sa natitirang utang ng Montenegro Group. Sa isang pag-click ng mouse, tinanggap ni Eliana ang transaksyon. Ang bitag ay nakalatag na. Ang tanging kailangan na lang gawin ay hintayin ang sandaling ang mga Montenegro mismo ang maglalakad patungo sa kanilang sariling kapahamakan habang iniisip nilang sila pa rin ang nagwawagi. Hindi mo ba talaga kayang mag-utos ng tama? Napakawalang kwenta ninyong lahat. Ang dumi-dumi na ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Hawak niya ang isang puting tela at ipinahid ito sa ibabaw ng antigong lamesa. Nang makita ang manipis na bakas ng alabok, tila umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang mga bagong katulong ay nakayuko lamang, nanginginig sa takot habang tinitiis ang mga masasakit na salitang ipinupukol sa kanila. Dito sa mansyong ito, dati ay parang isang maayos na orasan ang takbo ng bawat araw. Hindi kailangang magtaas ng boses ni Doña Imelda dahil bago pa man magkaroon ng alikabok, bago pa man lumamig ang kape, at bago pa man may magulo sa mga gamit, ay maayos na ang lahat. Noong narito pa si Eliana, ang bawat sulok ay kumikinang na nang walang ingay. Ngunit ngayon, tila naging isang masukal na kagubatan ng bahay na dati ay paraiso. Bumaba si Celeste mula sa itaas na palapag, suot ang isang mamahaling silk na bathrobe na binili ni Rafael noong nakaraang linggo. Hawak niya ang kanyang telepono, abala sa pag-scroll sa mga social media accounts ng mga sikat na socialites sa Makati. Mama, wag na kayong masyadong mainit ang ulo. High blood na naman kayo niyan. Wika ni Celeste sa isang tonong tila nagmamalasakit, ngunit puno ng pagkukunwari. Hayaan niyo na ang mga yan. Palitan niyo na lang ng bago kung hindi marunong maglinis. Lumingon si Doña Imelda kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Madaling magpalit ng tao, Celeste, pero mahirap maghanap ng marunong sumunod sa bawat gusto ko nang walang reklamo. Itong mga kinukuha ni Rafael, puro mga tanga.
Umupo si Celeste sa hapagkainan at tiningnan ang nakahandang almusal. Wala bang sariwang prutas? At bakit ganito ang timpla ng tsokolate? Masyadong matamis. Hindi maganda sa balat ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Imelda. Sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkapagod. Noong si Eliana pa ang nasa bahay, hindi niya kailangang intindihin ang mga ganitong kaliit na bagay. Si Eliana ang nakakaalam kung anong prutas ang gusto niya, kung gaano karaming asukal ang dapat ilagay sa tsokolate, at kung paano siya pagsisilbihan nang hindi siya naiirita. Ngunit dahil sa pride, hinding-hindi niya aaminin na hinahanap-hanap niya ang serbisyo ng manugang na kanyang itinapon. Kung nagrereklamo ka sa pagkain, bakit hindi ikaw ang mag-asikaso sa kusina? Matigas na wika ni Doña Imelda. Napatigil si Celeste at tumingin sa kanyang mga kuko na bagong manicure. Mama naman, alam niyo namang masela ng pagbubuntis ko. Ang sabi ni Rafael, kailangan kong magpahinga. Hindi ako pumasok sa pamilyang ito para maging katulong. Ang salitang katulong ay tila isang sampal kay Doña Imelda. Naalala niya kung paano niya tinawag si Eliana na isang hamak na katulong na may titulong asawa. Ngayon, ang babaeng ipinalit ni Rafael ay hindi man lang marunong humawak ng baso nang hindi nagrereklamo. Ang kaibahan ng dalawa ay unti-unting nagiging malinaw, gaya ng pagkakaiba ng isang tunay na diamante sa isang pirasong kristal na makintab lamang sa labas. Maya-maya pa ay pumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, madilim, pagod at may bakas. Nang matinding puyat, hindi niya pinansin ang pagbati ni Celeste at agad na sinalubong ang kanyang ina. Mama, kailangan nating bawasan ang mga gastos sa bahay. Bungad ni Rafael habang inilalapag ang kanyang briefcase sa sahig. Ano? Bawasan ang gastos? Bakit? Gulat na tanong ni Doña Imelda. Kaka-approve lang ng malaking loan mo sa bangko, hindi ba? Napahawak si Rafael sa kanyang sintido. Tila may matinding sakit na pumupulupot sa kanyang ulo. Iyon na nga ang problema. Ang interest rates ay biglang tumalon nang hindi ko inaasahan. At ang mga investors natin sa construction project biglang nag-alangan. May kumakalat na balita na ang Montenegro Group ay may mga butas sa financial reports. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong capital sa loob ng 2 linggo, mapipilitan tayong itigil ang trabaho sa site. Pero Rafael, paano yung party na pinaplano ko para sa baby reveal natin? Singit ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Naka-reserve na ang hotel, ang catering, at ang mga giveaways. Hindi pwedeng mapahiya ako sa mga kaibigan ko. Tiningnan siya ni Rafael ng may halong inis. Party? Celeste, ang kumpanya ang pinag-uusapan dito. Kung babagsak ang kumpanya, wala tayong pambayad kahit sa kuryente ng mansyong ito. Katahimikan ang namayani sa buong silid. Ang tunog lamang ng pagtiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Sa gitna ng tensyon, napatingin si Rafael sa bakanting upuan sa dulo ng lamesa. Ang upuan kung saan laging nakaupo si Eliana. Tahimik na nag-oobserba at minsan ay nagbibigay ng mga simpleng payo na noon ay inaakala niyang walang kwenta. Biglang naala ni Rafael ang isang gabi. Ilang taon na ang nakalilipas nung nagkaroon din sila ng ganitong problema. Si Eliana ang lumapit sa kanya, may dalang isang basong tubig at mahinahong nagsabi, Rafael, tingnan mo ang mga assets natin sa secondary market. Baka doon natin makuha ang liquidity na kailangan natin. Noon, inisip niyang swerte lang ang naging resulta ng payong yon. Ngunit ngayon, sa gitna ng kadiliman, napagtanto niya na wala na ang taong nagbibigay sa kanya ng liwanag nang hindi humihingi ng kapalit. Nasaan ang mga lumang folder ni Eliana? Biglang tanong ni Rafael. Yung mga notebook niya kung saan niya isinusulat ang mga budget natin. Nagkatinginan sina Doña Imelda at Celeste.
Itinapon na namin ang lahat ng gamit ng babaeng yon, Rafael. Sagot ni Doña Imelda ng may pag-aalinlangan. Sabi mo ayaw mo nang makakita ng kahit anong magpapaalala sa kanya. Napahampas si Rafael sa lamesa. Kahit isa? Wala talagang natira? Doon nakasulat ang lahat ng contingency plans natin. Doon nakatago ang mga passwords sa mga offshore accounts na siya lang ang nakakaalam. Sa mga sandaling iyon, ang takot sa mukha ni Rafael ay tila naging isang malaking anino na lumukob sa buong pamilya. Hindi nila alam, sa kabilang panig ng mundo, binabantayan ni Eliana ang bawat galaw ng kanilang desperation. Ang bawat notebook na itinapon nila, ang bawat password na kinalimutan nila. Ito ang mga piraso ng kanilang kaligtasan na sila mismo ang nagpasyang sunugin. Nakamit ko na ang lahat ng rurok ng tagumpay na inaasam ko. Pero bakit parang mas masakit ang katahimikan kaysa sa mga sigaw nung ako'y inaapi pa? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Eliana habang nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa St. James's Park. Malamig ang ihip ng hangin ng London, isang uri ng ginaw na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi katulad ng maalinsangang init ng Maynila na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. Sa kanyang harapan, si Gabriel ay masayang hinahabol ang mga kalapati. Ang tawa ng bata ay tila isang musikang pilit na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang puso. Hawak ni Eliana ang isang tasang kape. Ang init nito ay unti-unting lumalabas at naglalaho sa malamig na hangin. Sa kabila ng kanyang mamahaling trench coat at ang awtoridad na dala ng kanyang bagong posisyon, sa mga sandaling ito, nararamdaman niya ang matinding pagkapagod, ang paghihiganti. Kahit gaano pa ito katamis sa panlasa, ay may dala ring pait na tila hindi kayang alisin ng anumang tagumpay. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng pananalo, Direktor Vergara. Minsan, kailangan lang natin ng tamang kumpas ng panahon. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nag-angat ng tingin si Eliana at nakita ang isang lalaking nakatayo, ilang metro ang layo sa kanya. Maayos ang tindig nito. Suot ang isang kulay abong Amerikana na tila sadyang ginawa para sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakabasa ng mga lihim na ayaw ipaalam ng sinuman. Julian, tawag ni Eliana. Ang kanyang boses ay may halong gulat. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ay bukas pa ang ating meeting tungkol sa restructuring ng Montenegro funds. Ngumiti si Julian. Isang ngingiti na hindi katulad ng kay Rafael. Hindi ito mapangapi, kundi puno ng pag-unawa. Lumapit siya at dahan-dahang naupo sa kabilang dulo ng bangko. Pinananatili ang isang magalang na distansya. Masyadong maganda ang hapon para manatili sa loob ng opisina. Sagot ni Julian sa wikang Taglish, isang nakasanayang paraan ng pananalita ng mga Pilipinong matagal nang naninirahan sa labas ng bansa. At isa pa, napansin ko kanina sa video call na parang malayo ang iyong iniisip. Sabi ko sa sarili ko, baka kailangan mo ng isang kausap na hindi pag-uusapan ang tungkol sa stocks at dividends. Tumingin muli si Eliana sa kanyang kape. Masyado ka namang mapagmasid, Attorney Julian de la Cuesta. Hindi ba trabaho mo lang ay ayusin ang legalidad ng aking mga plano? Bilang iyong abogado, oo. Pero bilang isang tao na nakakita na rin ng maraming pagguho at muling pagbangon, alam ko ang tingin ng isang taong nanalo sa laban pero talo sa sariling katahimikan. Seryosong wika ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw ng London. Rafael Montenegro is a fool. He didn't just lose a wife, he lost his soul when he let you walk away. Bahagyang napaawang ang mga labi ni Eliana. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong lantarang kumampi sa kanya nang hindi nagtatanong kung bakit siya nagtatago ng sikreto. Sa loob ng 15 taon, nasanay siya na laging siya ang nag-aalaga, siya ang nakikinig, at siya ang nagpoprotekta. Ang marinig ang mga salitang iyon
Mula sa isang lalaking halos bago pa lang sa kanyang buhay, ay tila isang mahinang haplos sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang namamanhid. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento at ang malalayong busina ng mga sasakyan. Pinagmasdan ni Julian ang profile ni Eliana, ang talim ng kanyang panga, ang lungkot sa kanyang mga mata, at ang tibay ng kanyang karakter. "Tell me, Eliana," mahinang tanong ni Julian, "bakit mo hinayaang mangyari iyon sa loob ng 15 taon? You are brilliant. You could have destroyed them long ago." Huminga ng malalim si Eliana. Ang kanyang paningin ay nakatutok kay Gabriel dahil naniwala ako sa salitang pamilya. Dahil inakala ko na kung ibibigay ko ang lahat, balang araw ay makikita rin nila ang halaga ko. I kept quiet because I loved him more than I loved myself. Pero ang pag-ibig na walang respeto ay isa palang dahan-dahang pagpapakamatay. Dahan-dahang inabot ni Julian ang kamay ni Eliana na nakapatong sa bangko. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, kundi isang magaan na dampi lamang, tila tinitimbang kung handa na ba itong tumanggap ng init mula sa iba. Ngayon, wala ka na sa anino niya. Huwag mong hayaang ang multo ng nakaraan ang magdikta ng iyong bukas. Nabalik ang diwa ni Eliana nang marinig niya ang tawag ni Gabriel. "Mama! Look! A squirrel!" Mabilis na binawi ni Eliana ang kanyang kamay, ngunit ang init na iniwan ni Julian ay nananatili sa kanyang balat. Tumayo siya at pilit na ngumiti. "Kailangan na naming umuwi. Maagang magigising si Gabriel para sa kanyang school." Tumayo rin si Julian at inayos ang kanyang Amerikana. "I'll see you tomorrow at the office, Director. And please, try to sleep." Hindi na sila ang may-ari ng iyong gabi. Habang naglalakad palayo si Eliana kasama ang kanyang anak, hindi niya mapigilang lumingon ng isang beses. Nakatayo pa rin doon si Julian, nakatingin sa kanya habang ang huling sinag ng araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga gusali. May kakaibang kaba sa dibdib ni Eliana, isang kaba na hindi dala ng takot, kundi ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang kalsada ng London, muling binuksan ni Eliana ang kanyang tablet. Isang bagong ulat ang dumating tungkol sa Montenegro Group. Ang kanilang main contractor ay nagpahayag ng balak na mag-back out sa proyekto. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara. Ngunit sa kabila ng magandang balita para sa kanyang paghihiganti, ang mukha ni Julian, ang huling imahe na nanatili sa kanyang isipan bago siya pumikit. Isang bagong tanong ang nagsimulang mabuo. Sapat na nga ba ang paghihiganti upang punan ng kawalan? O baka ang tunay na tagumpay ay ang muling pagbukas ng pusong matagal ng pinid? Ang bawat pulang numero sa screen ng computer ay tila mga patak ng dugo na dahan-dahang umuubos sa buhay ng Montenegro Group. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Makati, hindi mapakali si Rafael. Ang hangin na dati ay puno ng amoy ng tagumpay at mamahaling pabango. Ngayon ay tila nanunuyo at amoy abo. Ang mga folder na nakatambak sa kanyang lamesa ay mga ulat ng mga proyektong nahinto, mga utang na hindi mabayaran, at mga investor na isa-isang tumatalikod sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na hindi natin ma-access ang contingency fund? Ang boses ni Rafael ay paos. Puno ng frustration habang kinakausap ang kanyang finance manager. "Sir, ang lahat ng access keys ay nakatali sa isang biometric at password system na tanging si Ma'am Eliana lang ang may hawak. Sinubukan naming i-bypass ang security pero lalong naglulak ang system. Parang may nakaset na timer." Paliwanag ng empleyado na halatang nanginginig ang boses. Nakahawak si Rafael sa kanyang ulo. Pilit na inaalala ang bawat sandaling binaliwala niya ang kanyang asawa. Noon, inakala niyang ang lahat ng tagumpay niya ay bunga ng kanyang sariling galing. Ngayon, sa harap ng nagbabadyang pagbagsak, unti-unti niyang napagtatanto
na siya ay isang hari na walang korona, isang pinunong walang hukbo. Ang bawat estratehiya na akala niya ay sa kanya ay mga bulong lamang pala ni Eliana na tinanggap niya bilang sariling kaisipan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Padabog na inilapag ang kanyang mamahaling designer bag sa sofa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita, malayo sa malambing na imahe na ipinapakita niya noong kinukuha pa lang niya ang loob ni Rafael. Rafael, bakit nag-decline ang credit card ko sa boutique kanina? Napahiya ako sa harap ng mga friends ko. Singal ni Celeste. Hindi man lang napansin ang matinding tensyon sa loob ng silid. Tumingin sa kanya si Rafael nang may halong pagkamuhing hindi niya maipaliwanag. Celeste, ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarote at ang iniisip mo lang ay ang iyong shopping. Alam mo ba kung magkano ang kailangan nating bayaran sa bangko sa katapusan ng buwan? Wala akong pakialam sa kumpanya mo. Ang sabi mo sa akin, magiging reyna ako sa bahay na ito. Ang sabi mo, lahat ng gusto ko ay ibibigay mo. Bulyaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay nagiging matinis at masakit sa tenga. Kung alam ko lang na ganito kahina ang Montenegro Group, sana ay hindi na ako nagpakapagod na makuha ka mula sa boring mong asawa. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang mga salitang iyon. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang malinaw na salamin na nagpapakita sa tunay na pagkatao ng babaeng ipinalit niya kay Eliana. Walang malasakit, walang pag-ibig, kundi purong interes lamang. Naalala ni Rafael kung paano siya alagaan ni Eliana kapag pagod siya. Ang pagmasahe sa kanyang balikat, ang paghahanda ng mainit na tsa, at ang mga salitang nagpapalakas ng kanyang loob nang hindi nagtatanong tungkol sa pera. Lumabas ka na, Celeste. Ngayon din, mahinahon, ngunit may panganib na wika ni Rafael. Lalabas talaga ako, pero huwag mong iisiping mananatili ako sa tabi mo kung magiging pulubi ka. Bulyaw muli ni Celeste bago lumabas at malakas na isara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagbitak ng kristal na mundong binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang tahimik na gabi sa London, nakatayo si Eliana sa terrace ng kanyang apartment. Hawak niya ang isang baso ng wine, pinagmamasdan ang tahimik na daloy ng Thames River. Ang kanyang telepono ay umilaw. Isang ulat mula sa kanyang mga tauhan sa Pilipinas. Ang Montenegro Group ay opisyal na ring nakatanggap ng Notice of Default mula sa kanilang pinakamalaking creditor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eliana. Hindi niya maramdaman ang katuwaan na inaasahan niya. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang uri ng lungkot para sa 15 taon na nasayang sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Mama, are you okay? Lumingon si Eliana at nakita si Gabriel na nakatayo sa may pinto. Suot ang kanyang paboritong pajama. Lumapit si Eliana at niyakap ang anak. I'm okay, Gabriel. I'm just thinking about how beautiful the stars are tonight. Mama, will we ever go back to the big house with Papa? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Napatigil si Eliana. Ang tanong ng anak ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Anak, ang ating tahanan ay kung nasaan tayo magkasama. At dito, sa lugar na ito, walang sino man ang makakasakit sa atin. Pagkahiga ni Gabriel, muling bumalik si Eliana sa kanyang tablet. Isang email ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay mula sa isang anonymous na whistleblower sa loob ng Montenegro Group. Nagpapadala ng mga dokumentong nagpapatunay na may mga ilegal na transaksyong ginagawa si Rafael sa ilalim ng utos ni Celeste at ng pamilya nito upang tago ang mga utang. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Ang bawat bitak sa kristal ay nagiging isang malaking guho. Hindi lang basta babagsak ang Montenegro Group, sisiguraduhin niyang wala nang matitirang kahit anong piraso
na maari nilang ipagmalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang text message ang dumating mula kay Julian. I know it's late, but I just wanted to make sure you're not overthinking things. Rest, Eliana. The battle is already won. The rest is just a matter of time. Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyo. Habang ang mundo ni Rafael ay guguho sa gulo, ang mundo ni Eliana ay dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng katahimikan at ng isang bagong pag-asa. Ngunit ang hindi alam ni Eliana, sa Maynila ay may isang lihim pang itinatago si Celeste. Isang lihim na hindi lang wawasak kay Rafael, kundi maaaring maging mitya ng isang mas malaking gulo na hindi inaasahan ng sinuman. Eliana, huwag kang maging matigas ang puso. Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng haring naguutos. Ito ay boses ng isang taong nalulunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Ngunit sa kabila ng pagsusumamo, naroon pa rin ang pamilyar na tono ng pagmamanipula. Ang ugali niyang iparamdam kay Eliana na siya ang may pagkakamali, na siya ang may utang na loob na dapat bayaran. Nakatayo si Eliana sa kanyang opisina sa London. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa malaking salamin. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malabong alingawngaw mula sa isang nakaraang buhay na ayaw na niyang balikan. Noong marinig niya ang tawag, saglit na tumigil ang mundo ni Eliana. Ang kanyang kamay na may hawak ng telepono ay bahagyang nanigas at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkamangha sa kapal ng mukha ng lalaking ito. Utang na loob, Rafael? Mahinahong tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Aling utang na loob ang tinutukoy mo? Ang 15 taon na ginawa niyo akong katulong sa sarili kong bahay? Ang mga gabing pinahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan mo? O ang gabing itinapon mo kami ni Gabriel sa ulan dahil mas mahalaga sa'yo ang kabit mo? Eliana, please. Business lang ito. Pagdadahilan ni Rafael, bakas ang pangangatog ng boses. Ang pamilya Montenegro ay kilala sa buong bansa. Kung babagsak kami, madadamay ang pangalan mo. Isipin mo si Gabriel. Gusto mo bang lumaki siya na ang apelyido ng kanyang ama ay kasing kahulugan ng kahihiyan at pagkabigo? Tulungan mo lang kaming buksan ang mga accounts. Ibalik mo lang ang access at hindi na kita muling guguluhin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliana. Napakasakit isipin na hanggang sa huling sandali, ginagamit pa rin ni Rafael ang kanilang anak bilang panakipbutas sa sarili nitong kasalanan. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Eliana kung gaano kadesperado ang mga Montenegro. Ang mansyong dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila isang guhong tore na naghahanap ng maisasama sa pagbagsak. Hindi ko ito ginagawa para saktan ka, Rafael, patuloy ni Eliana habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang lamesa. Ginagawa ko ito dahil ito ang nararapat. Ang yaman na mayroon kayo ay itinayo sa pawis at talino ko na binaliwala ninyo. Ang bawat sentimong nawawala sa inyo ngayon ay hindi ninanakaw. Ito ay bumabalik lamang sa tunay na nag-alaga rito. Biglang naagaw ang telepono sa kabilang linya. Isang matinis at nanginginig na boses ang pumalit. Si Doña Imelda. Eliana, walang iyak kang bata ka. Matapos ka naming pakainin at patirahin sa mansyon namin, ganito ang igaganti mo? Sigaw ng matanda. Tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Tandaan mo, wala kang mararating kung hindi dahil sa amin. Isusumpa ka ng langit sa kawalang galang mo sa iyong biyenan, Mama Imelda. Sagot ni Eliana at sa pagkakataong ito, may halong awa ang kanyang tono. Hindi niyo ako pinakain.
Ako ang nagluluto ng bawat butil ng kaning kinakain nyo habang minumura nyo ako. Hindi nyo ako pinatira. Ako ang nagpapanatili ng kintab ng bawat sulok ng bahay na yon habang itinuturing nyo akong basura. Ang sumpa ay wala sa akin. Ang sumpa ay nasa mga taong naging bulag sa kabutihan ng iba dahil sa sobrang pagmamahal sa sarili. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ni Eliana. Pumasok si Julian, dala ang ilang mga legal na dokumento. Nakita niya ang tensyon sa mukha ni Eliana at kahit hindi niya naririnig ang kabilang linya, alam niya kung sino ang kausap nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Eliana. Isang tahimik na paalala na hindi na siya mag-isa sa laban na ito. Ang init ng kamay ni Julian ay tila nagbigay ng lakas kay Eliana upang tapusin ang usapan. Rafael, huling wika ni Eliana. Huwag mo nang sayangin ang load mo sa pagtawag sa akin. Ang pinto ng aking pagtitimpi ay tuluyan na ring sumara, kasabay ng pintong isinara niyo sa amin ni Gabriel. Ang utang na loob na sinasabi mo, bayad na yon sa lahat ng sakit na tiniis ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dating asawa. Ibinaba niya ang telepono at inilapag ito sa lamesa ng pabaligtad. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Are you okay? Mahinahong tanong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Eliana sa kanya at sa wakas ay ngumiti. Isang nangiting hindi pilit, kundi puno ng kapayapaan. I am more than okay, Julian. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang nagbabayad para sa pagkakamali ng iba. Good, sagot ni Julian habang inilalapag ang isang folder. Dahil may kailangan kang malaman, ang mga Montenegro ay hindi lang basta nalulugi. May nahanap kaming ebidensya na ang mga utang nila ay nanggagaling sa mga ilegal na pautang sa ilalim ng pangalan ni Celeste. Pinagsamantalahan siya ng sarili niyang pamilya at ngayon, ang lahat ng iyon ay nakatali sa pangalan ni Rafael. Napatigil si Eliana. Ang balitang ito ay isang twist na hindi niya inaasahan. Ang bitag na inakala niyang siya lang ang gumagawa ay may iba pa palang arkitekto. Ang kasakiman mismo ng mga taong pinili ni Rafael. Habang ang gabi sa London ay lumalalim, ang tadhana ng mga Montenegro sa Maynila ay tila mas lalong nagdidilim. Ang utang na loob na kanilang ipinaglalaban ay naging isang malaking tanikala na unti-unting hihila sa kanila sa ilalim ng lupa. Habang si Eliana ay handa na para sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, isang buhay na wala ng bahid ng paniningil mula sa nakaraan. Ang mga anino sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila mas lalong humahaba, nagtatago ng mga lihim na unti-unti nang bumabaho. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang mahinang kalos ng walis ni Nanay Isabel ang naririnig sa pasilyo. Si Nanay Isabel, ang pinakamata ng katulong na nakakita sa pag-akyat at ngayon ay pagguho ng pamilyang ito, ay huminto sa tapat ng silid ni Celeste. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang natuklasan. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya si Celeste na balisa, pabalik-balik sa paglalakad habang may kausap sa telepono. Wala na ang malambing na boses na ginagamit nito kay Rafael. Ang boses na naririnig ni Nanay Isabel ay puno ng takot at desperation. Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko pa ng oras. Hindi ganoon kadaling kumuha ng pera ngayon. Bankrupt na ang mga Montenegro. Bulong ni Celeste, ang kanyang mga kuko ay ibinabaon niya sa kanyang sariling braso. Huwag mong idamay ang bata. Pagkapanganak ko, ibibigay ko sa iyo ang huling share na makukuha ko kay Rafael. At pagkatapos noon, maglaho ka na. Napatigil si Nanay Isabel. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Isang pangalan ang binanggit ni Celeste.
Isang pangalan na hindi kay Rafael. Ang mga salitang, hindi sa kanya ang bata, ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa lahat ng natitirang respeto ni Nanay Isabel sa pamilyang pinagsilbihan niya. Huwag kang mag-alala, Marcos. Patuloy ni Celeste, ang boses ay nanginginig na sa iyak. Naniniwala si Rafael na siya ang ama. Hanggat hawak ko ang tiyan ko, hawak ko rin ang leeg niya. Magpadala ka lang ng balita kung kailan ang susunod na bayad sa utang ni Mama. Dahan-dahang umatras si Nanay Isabel. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, tila nakikita niya ang mukha ni Eliana, ang babaeng pinalayas dahil sa isang kasinungalingan. Isang matinding awa ang naramdaman niya para kay Rafael, ngunit mas matindi ang kanyang galit sa kawalang katarungang nangyari. Habang pababa ng hagdan, nasalubong ni Nanay Isabel si Rafael. Ang lalaki ay mukhang multo ng kanyang dating sarili. Magulo ang buhok, lukot ang barong, at may hawak na baso ng alak. Tumingin siya kay Nanay Isabel nang may mga matang wala ng buhay. Nanay Isabel, nasaan si Celeste? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay paos. Nasa itaas po, sir. Mukhang nagpapahinga. Sagot ni Nanay Isabel. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit alam niyang, sa kalagayan ni Rafael ngayon, baka ito na ang tuluyang pumatay sa kanya. Tumangulang si Rafael at nagpatuloy sa pag-akyat. Pumasok siya sa silid nila ni Celeste nang hindi kumakatok. Agad na itinago ni Celeste ang kanyang telepono at nagpanggap na nag-aayos ng higaan. Rafael, darling, kanina pa kita hinihintay. Wika ni Celeste, mabilis na ibinalik ang kanyang mapagkunwaring ngiti. Kumain ka na ba? Ipinagpaluto kita kay Nanay Isabel ng gusto mong ulam. Hindi sumagot si Rafael. Nilapitan niya si Celeste at hinawakan ng baba nito. Tinitingnan ng malalim ang mga mata ng babae. Celeste, sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ang pangalang Montenegro? Napatigil si Celeste. Ang kanyang kanang ngiti ay bahagyang gumuho. Ano bang klaseng tanong yan, Rafael? Siyempre mahal kita. At ang anak natin, siya ang patunay niyon. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa tiyan ni Celeste. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga dahon ng puno, lumilikha ng isang malungkot na tunog. Sa loob ng silid, ang tensyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Sana nga, Celeste, bulong ni Rafael. Dahil kung pati ikaw ay niloloko ako, wala na akong dahilan para manatili pa sa mundong ito. Sa London, hindi mapakali si Eliana. Habang tinitingnan niya ang mga ulat tungkol sa kumpanya ni Rafael, may isang bagay na hindi tumutugma. Ang mga utang ni Rafael ay hindi lang basta business losses. May mga malalaking cash withdrawals na diretso sa mga accounts na nakaugnay sa pamilya ni Celeste. Julian, tingnan mo ito. Tawag ni Eliana kay Julian na kasalukuyang nasa kanyang tabi. Ang mga pondong ito, hindi ito ginamit para sa kumpanya. Ipinambayad ito sa mga illegal gambling debts ng kapatid ni Celeste. Tiningnan ni Julian ang screen at napailing. They are bleeding him dry, Eliana. Habang iniisip ni Rafael na ikaw ang kaaway, ang tunay na mga anay ay nasa loob na ng kanyang kama. Napahawak si Eliana sa kanyang noo. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng anibersaryo nila ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng pagkasuklam. Hindi niya akalain na ang lalaking minahal niya ng 15 taon ay magiging ganito kabulag. Kailangan nating pabilisin ang proseso, Julian. Wika ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Bago pa maubos ng mga taong yun ang lahat, kailangan nating bawiin ang nararapat para kay Gabriel. Hindi ko hahayaang ang kinabukasan ng anak ko ay mapunta sa mga sugal ni Celeste. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang dumating sa telepono ni Eliana. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya,
Isang nanginginig na boses ang bumungad sa kanya. Ma'am Eliana, si Nanay Isabel po ito. Ang boses ng matanda ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Sa mga sandaling iyon, alam ni Eliana na ang lihim na itinatago sa loob ng mansyon ay handa na ring sumabog at ang pinsalang idudulot nito ay higit pa sa kayang bayaran ng kahit anong yaman. Minsan, ang katotohanan ay parang isang lason na kailangan mong inumin para lamang magising mula sa isang mahabang panaginip. Nabitawan ni Eliana ang kanyang telepono sa ibabaw ng malambot na carpet ng kanyang apartment matapos ang tawag ni Nanay Isabel. Ang bawat salitang binitiwan ng matanda ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung tatawa ba siya sa tindi ng ironya o iiyak. Para sa lalaking minahal niya ng 15 taon, si Rafael, na ipinagpalit ang lahat para sa isang anak, ay kasalukuyang nag-aalaga ng isang kasinungalingang hindi sa kanya. Naramdaman ni Eliana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang mga ilaw ng London ay malabo dahil sa makapal na hamog. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng kanyang pag-alis ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong matinding pagkasuklam. Hindi para sa sarili, kundi para sa dumi ng mundong tinalikuran niya. Elian, isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ng kalmado nitong aura ay sapat na upang pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Si Julian. Narinig mo ba? Mahinang tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihinayang. Ang anak na ipinagmalaki nila sa akin. Ang dahilan kung bakit ako itinapon na parang basura. Hindi sa kanya, Julian. Niloloko siya ng babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan. Dahan-dahang lumapit si Julian at tumayo sa tabi niya. Hindi niya sinubukang magbigay ng mga gasgas na payo. Sa halip, kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Eliana at dahan-dahan itong ikinulong sa kanyang mga palad. Ang init ng balat ni Julian ay tila isang angkla na humihila kay Eliana pabalik sa realidad. Karma has a very poetic way of finishing its masterpiece, Eliana. Bulong ni Julian. Hindi mo kailangang madumihan ang iyong mga kamay. Sila mismo ang gumawa ng hukay na kanilang babagsakan. Tumingin si Eliana sa mga mata ni Julian. Sa ilalim ng madilim na silid, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng isang lalaki. Respeto at wagas na pag-aalaga. Walang hinihinging kapalit. Walang kondisyon. Sa loob ng 15 taon, nasanay si Eliana na ang bawat yakap ay may katumbas na sakripisyo at ang bawat halik ay may kasamang paniningil. Ngunit kay Julian, ang bawat sandali ay tila isang paghilom. Bakit mo ito ginagawa, Julian? Tanong ni Eliana. Bakit ka nananatili sa tabi ko sa kabila ng lahat ng gulo na dala ko? Bahagyang ngumiti si Julian. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumilikha ng maliliit na guhit sa gilid nito na nagpapakita ng kanyang pagka-matured. Inilapit niya ang kanyang muka sa mukha ni Eliana. Sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Dahil sa gitna ng mundong puno ng mga taong nagpapanggap, ikaw ang kaisa-isang katotohanang nahanap ko. Seryosong wika ni Julian. You were a queen who was treated like a servant, Eliana. And I've always had a respect for queens who know how to rebuild their own kingdom. Isang dahan-dahang paggalaw ang ginawa ni Julian. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Eliana. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pisngi ng babae. Ang bawat haplos ay tila isang pangako ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang ingay ng London, ang galit kay Rafael, at ang pait ng nakaraan. Ang tanging natira
ay ang dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Ibinaba ni Eliana ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Hindi siya umiyak ng malakas, kundi mga tahimik na luha lamang ng pagpapalaya. Naramdaman niya ang mga bisig ni Julian na yumakap sa kanya ng mahigpit, tila isang baluti na handang sumalo sa anumang bala ng tadhana. "Rest now, Eliana," bulong ni Julian sa kanyang buhok. Bukod sa pagiging direktor, bukod sa pagiging ina ni Gabriel, karapat-dapat ka ring maging isang babaeng minamahal ng totoo. Habang ang gabi sa London ay lumalalim, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat sa puso ni Eliana. Ngunit sa likod ng paghilom na ito, alam niyang may isang huling laban pa siyang kailangang harapin. Ang impormasyong ibinigay ni Nanay Isabel ay isang sandata na maaring tuluyang wumasak kay Rafael, ngunit maaari rin itong maging mitya ng isang mas malaking trahedya para kay Gabriel. Paano niya sasabihin sa kanyang anak ang katotohanan tungkol sa kanyang ama? At hanggang kailan niya kayang panatilihin ang katahimikan bago tuluyang sumabog ang bulkan ng katotohanan sa Maynila? Habang natutulog si Eliana sa kandungan ng katahimikan, isang lihim na mensahe ang dumating sa telepono ni Julian mula sa isang pribadong investigator sa Makati. Ang mensahe ay naglalaman ng isang litrato, si Celeste, na lihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang abandonadong bodega. Ang lalaking iyon ay hindi si Marcos, kundi isang taong mas kilala ni Rafael Montenegro kaysa sa sino mang iba pa. Ang laro ay hindi pa tapos, at ang susunod na move ay hindi na manggagaling kay Eliana, kundi mula sa isang anino ng nakaraan na akala ng lahat ay matagal nang nabaon sa limot. Ang lahat ng itinayo mo sa loob ng maraming taon ay isang ilusyon lamang, Rafael. Isang kastilyong buhangin na ako ang nagdikit-dikit, at ngayon, sapat na ang isang ihip ng hangin upang ito ay tuluyang maglaho. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa loob ng silid, kundi mula sa malaking screen sa boardroom ng Montenegro Group. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mga dokumentong nagdedeklara ng bangkarote ng kanyang kumpanya. Sa harap niya ay ang mga kinatawan ng bangko at mga abogado, ngunit ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa mukha ng babaeng nasa screen. Si Eliana. Ngunit hindi ito ang Eliana na iniwan niya sa ilalim ng ulan. Ang babaeng nasa video call mula sa London ay naglalabas ng isang awtoridad na tila nakakasilaw. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig na katarungan na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Eliana, ikaw?" Ang tanging lumabas sa nanginginig na mga labi ni Rafael. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging abo sa harap ng katotohanan ito. Ang ghost architect na bumuwag sa kanyang mga investment, ang misteryosong regional director na bumili sa kanyang mga utang. Ang lahat ng iyon ay ang asawang itinuring niyang walang kwenta. "Ako ang bumuo ng iyong mga pangarap, Rafael, dahil inakala ko na ang tagumpay mo ay tagumpay din ng ating pamilya." Patuloy ni Eliana, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit dahil winasak mo ang pamilyang iyon, wala nang dahilan para manatiling nakatayo ang iyong kaharian. Ang Montenegro Group ay tapos na. Mula sa oras na ito, ang lahat ng ari-arian, kasama ang mansyong tinitirhan ninyo, ay nasa ilalim na ng pamamahala ng aking kumpanya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng boardroom. Ang mga abogado ni Rafael ay hindi makapagsalita, habang ang mga kinatawan ng bangko ay isa-isang tumatayo upang makipagkamay sa legal representative ni Eliana, si Julian, na kasalukuyang nakatayo sa gilid ng silid na may isang matikas na ngiti. "This is impossible!" sigaw ni Rafael. Tumayo siya at itinulak ang kanyang upuan. Lumikha ito ng isang gasgas na tunog sa sahig. "Hindi mo ito pwedeng gawin. Asawa kita. Ang lahat ng sayo ay akin din. Pirmado mo na ang divorce papers, Rafael." Paalala ni Julian,
sa isang tonong tila nagtuturo sa isang batang hindi nakakaunawa. At sa ilalim ng prenuptial agreement na ikaw mismo ang nagpilit na gawin 15 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang iyong yaman mula sa isang mahirap na babae. Ang lahat ng kinita ni Eliana sa labas ng inyong marriage ay mananatiling kanya lamang at ang perang ginamit niya upang bilhin ang iyong utang, iyon ay perang kinita niya bilang isang top analyst sa London. Napaupo muli si Rafael. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang itaas. Ang mismong kasunduan na ginamit niya upang ipagkait ang yaman kay Eliana, ang siya namang naging sandata nito upang bawiin ang lahat mula sa kanya. Habang nagkakagulo sa boardroom sa mansyon ng mga Montenegro, dumating na ang mga tauhan ng korte upang lagyan ng sheriff's notice ang malaking gate. Lumabas si Doña Imelda. Sumisigaw at nagwawala habang hawak ang kanyang mga mamahaling gamit. Hindi niyo kami pwedeng paalisin. Akin ang bahay na ito. Sigaw ng matanda. Ngunit ang mga opisyal ay walang pakialam na ipinagpatuloy ang kanilang trabaho. Si Celeste naman ay mabilis na nag-eempake sa itaas. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana. Tila may hinihintay na sasakyang magliligtas sa kanya. Wala na siyang pakialam kay Rafael o kay Doña Imelda. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makatakas bago pa siya madamay sa kasong isasampa laban sa pamilya. Balik sa London, pinatay ni Eliana ang screen matapos ang huling deklarasyon. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanyang opisina. Wala siyang naramdamang hiyaw ng tagumpay. Sa halip, naramdaman niya ang isang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang 15 taon ng pagtitiis ay opisyal nang natapos. It's over, Julian. Bulong niya sa kawalan, kahit alam niyang naririnig siya nito sa kabilang linya. Hindi pa, Eliana. Sagot ni Julian mula sa Manila. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Kailangan mong makita ang huling dokumentong nakuha namin. Ang taong nagpopondo kay Celeste para lokohin si Rafael. Nahanap na namin ang koneksyon. Hindi lang ito basta pagnanakaw ng pera. Napatigil si Eliana. Isang masamang kutob ang gumuhit sa kanyang isipan. Sino, Julian? Sino ang nasa likod nito? Ang kapatid ni Rafael na itinakwil ninyo 10 taon na ang nakalilipas, si Mateo. At may balak siyang gumamit ng dahas para bawiin ang mansyon ngayong gabi. Ang kulay sa mukha ni Eliana ay naglaho. Hindi lang pera ang nakataya, ang buhay ni Nanay Isabel at ng iba pang mga tao sa loob ng mansyon ay nasa panganib. Sa isang saglit, ang kanyang paghihiganti ay naging isang karera, laban sa oras, upang iligtas ang mga taong inakala niyang wala na sa kanyang buhay. Ang bawat salitang binitiwan ni Eliana ay parang isang matalim na balaraw na humihiwa sa natitirang piraso ng dangal ni Rafael. Sa loob ng madilim na boardroom, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen kung saan dahan-dahang naglaho ang mukha ni Eliana. Ngunit ang malamig na tingin nito ay tila nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 15 taon, inakala niya na siya ang may-ari ng tadhana ng babaeng yon. Ngayon, napagtanto niya na siya ay isa lamang tau-tauhan sa isang kwentong matagal nang isinulat ni Eliana para sa kanyang pagbagsak. Sir Rafael, kailangan na po nating lisanin ang gusali. Mahinahong wika ng isang security officer. Ngunit para kay Rafael, ang bawat salitang ito ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng kumpanyang itinayo niya, sa ibabaw ng talino ng kanyang asawa, nakikita niya ang mga empleyado na nagbubulungan. Ang mga tingin nila ay puno ng pangungutya at awa. Isang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang Montenegro Group, na dati ay simbolo ng kapangyarihan sa Makati, ngayon
ay isa na lamang guhong alaala. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, ang kaguluhan ay abot langit. Si Doña Imelda ay nakaupo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang isang antigong florera habang ang mga tauhan ng korte ay isa-isang nilalagyan ng pulang tape ang mga mamahaling kagamitan. Ang kanyang mga sigaw ay naging paos na hagulgol, isang imahe ng isang reynang nawalan ng trono at ngayon ay nakalubog sa putikan ng sariling kahihiyan. Nanay Isabel, tulungan mo ako. Tawagan mo si Rafael. Hindi nila ito pwedeng gawin sa akin. Sigaw ng matanda. Ngunit ang tanging tugon ni Nanay Isabel ay isang malalim at malungkot na tingin. Wala na po tayong magagawa, Doña Imelda. Mahinahong sagot ng matanda habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang mga lumang gamit sa isang bayongi. Ang lahat ng itinayo sa kasinungalingan ay kailangan talagang gumuho. Sa itaas na palapag, si Celeste ay abala sa pagpuno ng kanyang mga maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto. Hindi na niya iniisip ang bata sa kanyang tiyan o si Rafael na nagmistulang baliw sa baba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makatakas bago dumating ang mga taong pinagkakautangan niya. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Dahan-dahang bumaba si Celeste sa likurang hagdan. Ngunit pagdating niya sa garahe, isang itim na sasakyan ang nakaharang sa kanyang daraanan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may bakas ng matinding galit at pagkamuhi sa mukha. Si Mateo, ang itinakuwil na kapatid ni Rafael. Saan ka pupunta, Celeste? Akala ko ba ay magkasama tayo sa plano? Ang boses ni Mateo ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Nabitawan ni Celeste ang kanyang maleta. Mateo, ang sabi mo ay kukunin lang natin ang pera. Hindi mo sinabi na wawasakin ni Eliana ang lahat. Wala na akong makukuha rito. Iyon ang akala mo. Ngumiti si Mateo, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayong gabi, babawiin ko ang lahat ng ipinagkait sa akin ni Rafael at ng matandang iyon. At gagamitin kita para siguraduhin na ibibigay ni Eliana ang lahat ng access keys sa akin. Sa London, hindi mapakali si Eliana. Habang hawak niya ang kanyang tablet, nakikita niya sa pamamagitan ng security cameras ng mansyon na siya pa rin ang may control ang pagdating ni Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam niyang si Mateo ay hindi katulad ni Rafael na nadadaan sa salita. Si Mateo ay puno ng puot na nabaon sa loob ng 10 taon. Julian! Nandoon si Mateo. Tawag ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan nating ilabas si Nanay Isabel at ang mga katulong. Sasaktan sila ni Mateo para lang makuha ang gusto niya. Tumawag na ako sa mga awtoridad. Eliana, pero malayo pa sila. Sagot ni Julian sa kabilang linya. Bakas din ang tensyon. Mateo is dangerous. He has nothing to lose. Sa loob ng mansyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng pagkabasag ng salamin sa may garahe. Isang malakas na sigaw mula kay Doña Imelda ang bumasag sa gabi. Si Rafael, nakadarating pa lamang sa gate, ay napatigil nang makita ang anino ng kanyang kapatid na nakatayo sa pintuan ng kanilang tahanan. Hawak ang nanginginig na si Celeste sa leeg. Welcome home, big brother! Bulong ni Mateo sa kadiliman. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Handa ka na bang makita ang huling yugto ng iyong pagbagsak? Nakatitig si Eliana sa screen mula sa London. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang paghihiganti ay tila naging isang madilim na bangungot na hindi na niya kayang kontrolin. Ang bawat hakbang ni Mateo ay tila isang paalala na sa larong ito, walang tunay na nananalo kung ang lahat ay nauuwi sa karahasan. Walang haring natitira sa bahay na ito, Rafael. Ang nakikita ko na lang ay isang duwag na nagtatago sa likod ng pangalang matagal ko nang isinumpa. Ang boses ni Mateo ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit
sa madilim na sala ng mansyon. Hawak niya sa braso si Celeste na ngayon ay nanginginig at halos hindi makahinga sa takot. Ang bahagi ng liwanag mula sa isang flashlight ay tumatama sa mukha ni Rafael na tila isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Si Doña Imelda ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang marangyang perlas ay nagkalat. Tila mga butil ng luhang hindi na magawang pumatak. Napanood ni Eliana ang lahat mula sa London. Ang bawat eksena sa screen ng kanyang tablet ay tila isang sumpa na nagkakaroon ng katuparan. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kilabot. Ang karma na hiniling niya ay dumating sa isang anyo na hindi niya inaasahan, ang puot ng isang kapatid na itinaboy ng sarili nitong dugo. Mateo, bitawan mo siya. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Kung pera ang gusto mo, kukunin natin. Huwag mo lang sasaktan ng pamilya ko. Isang nakakabinging tawa ang pinakawalan ni Mateo. Isang tawa na puno ng pait at pangungutya. Pamilya? Rafael, hanggang ngayon ba ay bulag ka pa rin? Gusto mong protektahan ang babaeng ito? Ang babaeng kasabwat ko sa pag-ubos ng pera mo? Napatigil si Rafael. Ang kanyang mundo na kanina lang ay gumuho dahil sa pananalapi. Ngayon ay tila nilalamon ng isang mas malalim na bitak. Tumingin siya kay Celeste na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin, Mateo? Nanginginig na tanong ni Rafael. Si Celeste ay akin, Rafael. Matagal na kaming magkakilala bago mo pa siya nakita sa club na yon. Pagbubunyag ni Mateo habang inilalapit ang kanyang mukha kay Celeste. Plano naming ubusin ang yaman mo bilang ganti sa pagpapalayas niyo sa akin. 10 taon na ang nakalilipas. Pero ang hindi ko inaasahan, mas matalino pala ang asawa mo kaysa sa ating lahat. Naunahan niya kaming ubusin ka. Humarap si Mateo kay Doña Imelda na nanginginig sa sulok. At ikaw, matandang reyna, ang akala mo ay magkakaroon ka ng apo sa kanya? Hindi kay Rafael ang batang dinadala niya. Kay Marcos iyon, ang tauhan ko na laging kasama ni Celeste kapag sinasabi niyang nasa check-up siya. Ang katotohanan ay tila isang malakas na pasabog sa gitna ng katahimikan. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit bago siya tuluyang bumagsak sa sahig dahil sa tindi ng shock. Si Rafael naman ay napaatras. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang kasal, ang kanyang dangal, ang kanyang relasyon kay Eliana ay para lamang sa isang malaking kasinungalingan. Sa London, naramdaman ni Eliana ang isang matinding lamig. Kahit alam niyang nararapat sa kanila ang masaktan, ang makita ang ganitong klaseng pagkawasak ay nagdulot ng isang kirot sa kanyang dibdib. Ang naganap nang makita niya si Nanay Isabel na dahan-dahang gumagapang patungo kay Doña Imelda upang alalayan ng matanda sa kabila ng lahat ng pagmamaltrato nito sa kanya. Ang kabutihan ng isang katulong ay mas nagniningning sa gitna ng kadiliman ng mga Montenegro. Ibigay mo sa akin ang access codes, Rafael. Sigaw ni Mateo habang inilalabas ang isang lighter at itinututok ito sa mga mamahaling kurtina ng mansyon. Kung hindi ko makukuha ang yaman, susunugin ko ang bahay na ito kasama kayong lahat. Tatawagan mo si Eliana ngayon din. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Sa kabilang panig ng mundo, nakita ni Eliana ang pag-ilaw ng kanyang sariling screen. Isang tawag mula sa impyerno. Julian, nahanap niyo na ba sila? Tanong ni Eliana sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Malapit na kami, Eliana. Kasama ko na ang mga pulis. But we need to stall him. Sagot ni Julian. Huminga ng malalim si Eliana. Pinindot niya ang answer button. Ang mukha ni Rafael, na puno ng luha at dugo,
ay bumungad sa kanya. Sa likuran nito, nakita niya ang apoy na nagsisimulang kumalat sa isang bahagi ng sala. Eliana, tulungan mo kami. Pagmamakaawa ni Rafael, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Wala na akong kahit ano. Tiningnan ni Eliana ang lalaking dati niyang sinasamba. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi purong awa para sa isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Ngunit sa likod ni Rafael, nakita niya ang anino ni Mateo na papalapit. May hawak na matalim na bagay at nakatitig sa kamera ng laptop na tila nakikita niya si Eliana sa London. "Hello, Eliana?" Bulong ni Mateo. "Long time no see. Ibigay mo sa akin ang codes o panoorin mo silang mamatay sa harap mo." Isang mabilis na desisyon ang kailangang gawin ni Eliana. Ibibigay ba niya ang susi ng kanyang tagumpay upang iligtas ang mga taong sumira sa kanyang buhay? O hahayaan niyang ubusin ng apoy ang nakaraan upang tuluyan na siyang makalaya? Ang tunog ng sirena ng pulis ay naririnig na sa malayo, ngunit ang apoy sa loob ng mansyon ay mas mabilis na kumakalat. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ng salamin ang narinig, at ang screen ng tablet ni Eliana ay biglang naging itim. Ang itim na screen ng tablet ay tila naging isang kabaong na naglilibing sa huling pag-asa ni Eliana na makitang ligtas ang mga taong nasa loob ng mansyon. Sa gitna ng kanyang marangyang opisina sa London, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasakal sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay naging isang nakabibinging sigaw. Hindi niya mapigilang mapahawak sa kanyang tiyan. Nararamdaman ang matinding panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Diyos ko, huwag silang lahat," bulong ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kahit gaano katindi ang sakit na ibinigay nila sa kanya, hindi niya kailanman hiniling na maging abo ang kanilang mga buhay. Ang paghihiganti ay matamis lamang hanggat ang katarungan ay nananatiling makatao. Sa Maynila, ang gabi ay naging kulay kahel dahil sa nagngangalit na apoy na dahan-dahang kumakain sa bintana ng ikalawang palapag. Ang usok ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa lahat ng alaala ng karangyaan ng mga Montenegro. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na paghampas sa pinto ang bumasag sa tensyon. Si Julian, kasama ang mga bumbero at mga pulis, ay tuluyang nakapasok sa loob ng nagbabagang sala. "Rafael! Mateo! Lumabas kayo riyan!" Sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng pagguho ng ilang bahagi ng kisame. Ang init ay tila humahapdi sa kanyang balat, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa pangakong binitiwan niya kay Eliana na ililigtas niya ang lahat ng kaya niyang iligtas. Nakita ni Julian si Rafael na nakahandusay malapit sa paanan ng hagdan, duguan at tila nawalan na ng malay. Sa di kalayuan, si Mateo ay pilit na hinihila ang isang malaking vault. Lito at tila wala na sa katinoan dahil sa kapal ng usok. Si Celeste naman ay nakita sa isang sulok, nakayakap sa kanyang tiyan at humihingi ng tulong, habang si Nanay Isabel ay pilit na inilalabas ang nanginginig na si Doña Imelda patungo sa kusina kung saan hindi pa gaanong malakas ang apoy. "Iwanan mo na yan, Mateo. Wala nang halaga ang pera kung patay ka na," sigaw ni Julian habang dinadamba ang balikat ni Mateo upang pigilan ito. Isang matinding pagtutunggali ang naganap sa gitna ng naglalagablab na silid. Ang galit ni Mateo ay tila mas lalong nag-apoy. Ngunit sa huli, ang puwersa ng mga awtoridad ang nagwagi. Habang posas na inilalabas si Mateo at Celeste, binuhat ni Julian si Rafael patungo sa labas, kung saan ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila isang himala. Nang mailatag si Rafael sa damuhan, dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang unang nakita niya ay ang mukha ni Julian, ang lalaking na ngayon
ay nagligtas sa kanya. Ang lalaking alam niyang mahal na ng kanyang asawa. Julian! Si Eliana. Sabihin mo sa kanya. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang malat na kalos. Patawad. Sabihin mo sa kanya. Bayad na ako. Sa London, muling umilaw ang telepono ni Eliana. Isang video call mula kay Julian. Sa gitna ng liwanag ng mga ambulansya at police car, nakita ni Eliana ang mukha ni Julian. Marumi, may bakas ng abo, ngunit ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ligtas na sila, Eliana. Lahat sila. Wika ni Julian. At sa mga salitang yon, tila may isang malaking batong na tanggal sa balikat ni Eliana. Salamat, Julian. Maraming salamat. Ikbi ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang mga balikat niya ay nayayanig sa pag-iyak. Ito ang iyak ng isang taong sa wakas ay malaya na. Hindi dahil sa natalo ang kanyang mga kaaway, kundi dahil hindi niya hinayaang maging katulad nila ang kanyang puso. Pinagmasdan ni Eliana sa screen ang imahe ng mansyong Montenegro na ngayon ay unti-unti nang pinapatay ang apoy. Ang kintab nito ay nawala. Ang yabang nito ay naging abo. Nakita niya si Doña Imelda na isinasakay sa ambulansya. Ang muka ay tila naging isang matandang walang direksyon. Nakita niya si Rafael na binibigyan ng oxygen. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila hinahanap ang 15 taon na kanyang itinapon. Ang muling naganap nang makita ni Eliana si Nanay Isabel na lumapit sa screen. Itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at tila hinahaplos ang mukha ni Eliana sa video call. Walang salita, ngunit ang pagmamahal sa mga mata ng matanda ay sapat na upang malaman ni Eliana na hindi lahat ng iniwan niya sa Pilipinas ay masama. Habang ang araw ay nagsisimulang sumikat sa London, tumayo si Eliana at lumapit sa higaan ng kanyang anak na si Gabriel. Hinaplos niya ang noo ng bata. Ang bukas ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ang bukas ay tungkol na sa pagbuo ng isang bagong buhay, isang buhay na ang pundasyon ay katotohanan at pagpapatawad sa sarili. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam ni Eliana na may isang huling hakbang pa siyang kailangang gawin, ang opisyal na pagharap sa labi ng kanyang nakaraan upang tuluyan itong mabaon sa limot. Sa bawat patak ng gamot na dumadaloy sa swero, lalo kong nararamdaman kung gaano karami ang nawala sa akin. Pakiramdam ko, unti-unti ring nawawala ang mga pangarap, pag-asa at maging ang pagkakakilala ko sa sarili. Ang boses ni Rafael ay isang mahinang kalos na lamang sa loob ng malamig at puting silid ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng kayabangan, ngayon ay tila 2 madilim na balon ng pagsisisi. Nakatingin siya sa kisame, binibilang ang mga bitak na tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Wala na ang mga kaibigang kasalo sa alak, wala na ang mga business partners na laging nakabuntot, at wala na ang pamilyang inakala niyang sandigan. Sa kabilang panig ng Maynila, sa loob ng isang madilim na selda, ang tanging maririnig ay ang matinis na boses ni Celeste na nakikipag-away sa mga rehas. Ang kanyang ganda ay tila isang bulaklak na biglang nalanta. Magulo ang buhok, burado ang makeup, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit sa halip na pagsisisi. Wala siyang pakialam sa bata sa kanyang tiyan o sa lalaking winasak niya ang buhay. Ang tanging iniisip niya ay kung paano siya nakulong sa isang lugar na hindi akma sa isang reynang tulad niya. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Isang Montenegro ang dinadala ko. Sigaw ni Celeste, ngunit ang tanging sagot ng mga gwardya ay ang malamig na katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang kasama sa selda, si Mateo, ay nakaupo lamang sa sulok, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang galit na nagtulak sa kanya upang sunugin ang mansyon ay napalitan na ng isang matinding hapo. Pumasok si Julian sa silid ni Rafael sa ospital. Dala ang isang folder na naglalaman ng mga huling dokumento. Ang bawat hakbang ni Julian sa makinis na sahig
ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Lumapit siya sa kama ni Rafael at inilapag ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ay nailakad na, Rafael. Simula ni Julian, ang kanyang boses ay walang halong emosyon. Dahil sa ebidensyang ibinigay ni Eliana, napatunayan na ikaw ay biktima rin ng panggagantsyo ni na Mateo at Celeste. Ngunit kailangan mo pa ring harapin ang mga pananagutan mo sa mga ilegal na transaksyong nilagdaan mo. You are free from jail, but you are a beggar now. Tumingin si Rafael kay Julian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Beggar? Julian, matagal na akong naging pulubi. Noong gabing pinalayas ko si Eliana, doon pa lang ay wala na akong natira. Ang pera ay madaling kitain, pero ang kaluluwang itinapon ko, iyon ang hindi ko na kailanman mababawi. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa unang pagkakataon, nakita ni Julian ang isang tunay na tao sa harap niya, hindi ang hambog na Rafael Montenegro na nakilala niya sa mga balita. Ngunit ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa bunga ng bawat desisyong ginawa natin. Nasaan si Eliana? Mahinang tanong ni Rafael. Gusto ko lang marinig ang boses niya sa huling pagkakataon. Nasa London siya, Rafael. Binubuo ang buhay na sinira mo, sagot ni Julian. At huwag kang mag-alala kay Doña Imelda. Si Nanay Isabel ang nag-aalaga sa kanya sa isang maliit na apartment na binabayaran ni Eliana. Sa kabila ng lahat, hindi hinayaan ni Eliana na mapunta sa kalsada ang iyong ina. Napahagulgol si Rafael, isang hagulgol na puno ng matinding hapis. Ang kabutihan ni Eliana ay tila isang mainit na uling na ibinubuhos sa kanyang ulo. Ang babaeng itinuring niyang walang kwenta ang siya pa ring sumasalo sa labi ng kanyang pamilya. Sa London, nakaupo si Eliana sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na tumatama sa kanyang lamesa. Hawak niya ang kanyang telepono. Nakikita sa screen ang mukha ni Julian na kasalukuyang naglalakad palabas ng ospital. It's done, Eliana. Wika ni Julian sa video call. The papers are signed. You are officially free from the business, from the name, and from the past. Huminga ng malalim si Eliana. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na tila isang dahan-dahang pagbukas ng mga bintana pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang haplos na nagpapahilom sa huling sugat ng kanyang puso. Salamat, Julian, bulong ni Eliana. Salamat sa pagiging sandigan ko noong hindi ko na kaya. Eliana, tawag ni Julian. Ang kanyang mga mata ay lumambot. I'll be flying back to London tomorrow. Gusto kong makita ang nangiti mo ng personal, hindi sa pamamagitan ng screen na ito. I want to be there when you start your new chapter. Isang mahinang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Eliana. Sa gitna ng lahat ng pait, ang presensya ni Julian ay tila isang matamis na himig na unti-unting bumubuo sa kanyang bagong mundo. Hihintayin kita, Julian. Mag-ingat ka sa biyahe. Habang ibinababa ni Eliana ang telepono, tumingin siya sa litrato ni Gabriel na masayang nag-aaral sa kanyang tabi. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa sariling dangal. Ang pamilya Montenegro ay naging isang babala na lamang ng nakaraan, habang si Eliana ay handa na para sa isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ngunit bago ang lahat, may isang huling liham na dumating sa kanyang email. Isang liham mula sa abogado ni Celeste, nagmamakaawa para sa isang huling pakikipag-usap. Ang lihim na bitbit ni Celeste sa loob ng kulungan ay tila may huling hirit pa na maaaring magpabago sa tadhana ng lahat. Hindi ako ang pumatay sa pag-ibig niyo, Eliana. Ang totoo, matagal na siyang patay bago pa ako dumating. Binigyan ko lang siya ng dahilan para tuluyan itong ilibing. Ang bawat salita sa email ni Celeste ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Malamig, malinaw, at may dalang hapdi na hindi na kayang ikaila. Binabasa ito ni Eliana
Habang nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang apartment sa London, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang piping saksi sa huling paglalantad ng katotohanan. Sa loob ng mahabang sulat ni Celeste mula sa bilangguan, isang lihim ang naging mitya ng panibagong kirot sa dibdib ni Eliana. Hindi lang si Celeste at Mateo ang nagplano ng lahat. Inamin ni Celeste na si Doña Imelda, ang biyenan na pinagsilbihan ni Eliana nang may katapatan sa loob ng 15 taon, ang siyang nagbukas ng pinto para sa kanilang relasyon ni Rafael. Alam ng matanda na ang bata ay maaaring hindi kay Rafael, ngunit mas pinili niyang ituloy ang panloloko dahil natatakot siya sa talino ni Eliana. Natatakot si Doña Imelda na balang araw ay mapagtanto ni Eliana ang sariling halaga at tuluyang iwan ng pamilya Montenegro nang walang matitira sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Eliana ang kanyang telepono. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon sa isang maliit na tuyong bulaklak na nakatago sa loob ng kanyang planner, isang bulaklak na ibinigay ni Rafael noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng takot at insecurity. Sa Maynila, sa loob ng isang maliit at tahimik na apartment, pumasok si Rafael upang bisitahin ang kanyang ina. Si Doña Imelda ay nakaupo sa isang silya, nakatingin sa labas ng bintana habang mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Wala na ang dating ningning ng kanyang mga mata at ang kanyang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. "Bakit, Mama?" Mahinahong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Bakit niyo hinayaang mangyari ang lahat? Alam niyo ang totoo tungkol kay Celeste, pero bakit niyo siya itinulak sa akin?" Lumingon si Doña Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Dahil masyadong magaling si Eliana, Rafael. Masyado siyang matalino para sa'yo. Natatakot ako na kapag nalaman niya kung gaano kakahina, iiwan ka niya at wala nang matitira sa akin. Gusto ko ng isang babaeng kaya kong pasunurin, isang babaeng kailangan tayo. Ngunit nagkamali ako. Ang babaeng itinaboy ko, ang siya palang tanging nagmamahal sa atin ng totoo." Napapikit si Rafael. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang katotohanang ang sarili niyang ina, ang siyang arkitekto ng kanyang pagbagsak, ay tila isang huling dagok na hindi na niya kayang malampasan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na ang mansyong Montenegro ay hindi gumuho dahil kay Eliana, kundi dahil sa bulok na pundasyon ng kanilang sariling mga puso. Bumalik ang eksena sa London, kung saan ang tunog ng doorbell ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ni Eliana ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Julian. Nakasuot ito ng isang makapal na coat, may dalang isang maliit na pumpon ng mga sariwang bulaklak, at isang mainit na ngiti na tila kayang tunawin ang anumang yelo ng nakaraan. "I'm home, Eliana," wika ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng init at katapatan. Hindi sumagot si Eliana. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Julian. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na hindi nagmamadali, hindi naniningil, kundi nag-aalok lamang ng kapayapaan. Ang amoy ng sandalwood at ng malamig na hangin ng London ay humalo sa kanyang buhok, tila isang bagong simula na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. "Thank you for coming back, Julian," bulong ni Eliana. "I will always come back for you, Eliana," sagot ni Julian habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. "Now, let's leave the ghosts in Manila. You have a new empire to build and this time you won't have to do it alone." Ang naganap ng dahan-dahang kinuha ni Eliana ang tuyong bulaklak mula sa kanyang planner at inilagay ito sa loob ng isang maliit na basurahan. Hindi ito isang paggalaw ng galit, kundi isang pagkilala na ang bahaging iyon
ng kanyang buhay ay tapos na. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Julian, naramdaman ang init ng mga daliri nito na sumisiklop sa kanyang sariling mga kamay. Habang naglalakad sila patungo sa terrace upang pagmasdan ang pagsikat ng araw sa London, isang huling mensahe ang dumating sa telepono ni Eliana. Ito ay mula kay Rafael. Isang maikling mensahe na naglalaman lamang ng 4 na salita. Be happy, Eliana. Goodbye. Pinatay ni Eliana ang kanyang telepono at inilapag ito sa lamesa. Tumingin siya sa malawak na langit kung saan ang kulay asul ay unti-unting napapalitan ng kulay ginto. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. At sa wakas, ang kanyang puso ay handa na para sa isang pag-ibig na hindi na kailangan pang itago sa mga anino. Ngunit sa likod ng magandang tanawing ito, alam ni Eliana na may isang huling sorpresa pang naghihintay sa kanya sa opisina kinabukasan. Isang bagong partnership na maaring magdala sa kanya pabalik sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang isang reynang hindi na kailanman muling luluhod. Ang bawat sikat ng araw sa London ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puro luha ang nilalaman. Ngunit ngayon ay unti-unti nang napupuno ng mga salita ng tagumpay at pag-asa. Nakatayo si Eliana sa harap ng kanyang malawak na bintana sa opisina. Tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Hawak niya ang isang folder na may tatak ng isang malaking pandaigdigang investment group. Ito ang proyektong matagal na niyang pinag-iisipan, ang muling pagtatayo ng isang malaking economic zone sa gitna ng Maynila. Director Vergara, ang lahat ng papeles para sa Manila Heritage Project ay handa na para sa iyong lagda. Wika ng kanyang assistant habang dahan-dahang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa. Napatigil si Eliana. Ang bumalik sa Pilipinas ay isang desisyong hindi madali. Sa bansang yon niya naranasan ang pinakamatinding hapdi, ngunit doon din nakabaon ang kanyang mga ugat. Sa bawat pagpikit niya, naaalala pa rin niya ang amoy ng sampagita at ang init ng araw sa kanyang balat. Hindi na siya babalik bilang isang biktima, kundi bilang isang arkitekto ng bagong kinabukasan. Prepare the private jet, mahinahong utos ni Eliana. Aalis tayo bukas. Panahon na para ang mga guho ng nakaraan ay maging pundasyon ng isang bagong pag-asa. Pagkalipas ng ilang oras, habang nasa loob ng kanilang tahanan, kinausap ni Eliana si Gabriel. Ang bata ay lumalaking matalino at masayahin, malayo sa takot na naranasan nito sa mansyon ng mga Montenegro. Gabriel, babalik tayo sa Pilipinas para sa isang maikling bisita. Paliwanag ni Eliana habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na tayo babalik sa lumang bahay. Gagawa tayo ng sarili nating lugar doon. Kasama po ba natin si Tito Julian? Tanong ng bata. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ngumiti si Eliana at tumango. Sa sandaling iyon, pumasok si Julian sa silid. Bit-bit ang mga bagong travel documents. Ang tingin ni Julian kay Eliana ay puno ng paghanga at paggalang. Para kay Julian, ang muling pagharap ni Eliana sa Pilipinas ay ang huling patunay ng katatagan ng kanyang reyna. Paglapag ng eroplano sa Maynila, ang init ng hangin ay tila isang yakap ng isang kaibigang matagal nang hindi nakikita. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ulan, walang putik, at walang luhang kailangang itago. Isang convoy ng mga itim na sasakyan ang naghihintay sa kanila sa tarmac. Ang mga balita sa telebisyon at pahayagan ay puno ng ulat tungkol sa pagdating ng misteryosong regional director na magliligtas sa libu-libong trabaho sa bansa. Ang unang pinuntahan ni Eliana ay ang lumang mansyon ng mga Montenegro. Ang gusali ay hindi na katulad ng dati. Ang mga bakas ng sunog ay kitang-kita pa rin at ang kintab ng mga pader ay napalitan na ng itim na uling at alikabok. Sa harap ng gate, nakatayo ang isang karatula. Property of EV International Holdings, under redevelopment.
Dahan-dahang bumaba si Eliana sa sasakyan. Huminto siya sa mismong lugar kung saan siya itinulak ni Rafael 15 taon na ang nakalilipas. Ang lupa ay tuyo na at ang mga damo ay nagsisimula ng tumubo sa mga bitak ng semento. Walang pait sa puso ni Eliana, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bahay na naging kulungan niya ay magiging isang foundation center na para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Sa di kalayuan, isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng isang maliit na tindahan. Luma ang suot nitong polo. May dalang isang plastic bag ng mga grocery at ang buhok ay may mga putina. Si Rafael. Napatigil ang lalaki nang makita ang convoy ng mga sasakyan at ang babaeng nakatayo sa tapat ng mansyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Walang sigaw, walang sumbatan. Nakita ni Rafael ang isang babaeng hindi na niya maabot. Isang babaeng tila nagniningning sa gitna ng mga guho. Dahan-dahang tumango si Eliana, isang pagkilala sa nakaraan, ngunit isang malinaw na paalam. Si Rafael ay napayuko, dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Dala ang bigat ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Eliana, handa na ang lahat sa groundbreaking ceremony. Tawag ni Julian habang lumalapit sa kanya at dahan-dahang humahawak sa kanyang siko. Salamat, Julian, sagot ni Eliana. Handa na ako. Handa na akong ipakita sa kanila na ang isang babaeng binaliwala ay kayang magtayo ng isang lungsod mula sa abo. Habang naglalakad sila patungo sa entablado, nakita ni Eliana si Nanay Isabel na nakaupo sa unang row. Suot ang isang magandang bestida na regalo niya. Ang matanda ay umiiyak sa tuwa habang nakatingin sa kanya. Ito ang tunay na tagumpay para kay Eliana. Ang makitang ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya ay kasama niya sa kanyang muling paglipad. Ang bawat kumpas ng pala sa lupa ay tila isang himig ng tagumpay. Ang Montenegro Group ay nabaon na sa limot, ngunit ang pangalang Eliana Vergara ay uukit sa kasaysayan bilang simbolo ng lakas, talino, at wagas na pag-ibig sa sarili at sa pamilya. Isang huling tingin ang ibinigay ni Eliana sa langit ng Maynila. Ang araw ay nasa rurok na ng kanyang ningning. Wala ng anino, wala ng dilim. Ang reyna ay hindi na kailangang magtago sa likod ng mga numero. Siya na ngayon ang liwanag na gagabay sa marami pang iba. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na sapa. Tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa isang madilim na nakaraan. Ang dating mansyon ng mga Montenegro na dati ay simbolo ng pagmamalabis at pait, ngayon ay nakatayo bilang Vergara Center for Resilience. Ang mga dingding na dati ay nakarinig ng mga sigaw ng pang-aapi. Ngayon ay umaalingaw-ngaw sa tunog ng tawanan ng mga batang nag-aaral at mga kababaihang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Nakatayo si Eliana sa gitna ng hardin ng center, pinagmamasdan ang mga bulaklak ng sampagita na malayang bumubukas sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat halimuyak nito ay tila isang dalangin na nagkatotoo. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang muka ay may bakas na ng ilang pinong guhit ng panahon. Ngunit ang mga ito ay hindi naguhit ng pagtitiis, kundi mga marka ng isang buhay na naging makabuluhan. Mama, tingnan mo ang ginawa kong drawing! Masayang sigaw ni Gabriel na ngayon ay isang matangkad at matalinong binatilyo na. Inipakita niya ang isang painting ng isang malaking puno na may malalalim na ugat at mga dahon na tila ginto. Hinalikan ni Eliana ang kanyang anak sa noo. Napakaganda, Gabriel. Tulad ng iyong puso. Ang punong ito ay hindi kailanman matutumba dahil alam nito kung saan ito nanggaling. Sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Nanay Isabel. Masayang pinapanood ang mag-ina. Sa kabila ng kanyang katandaan, ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at puno ng ligaya. Hindi na siya isang katulong,
Siya na ang lola ng tahanang ito, ang naging saksi sa bawat hakbang ng muling pagbangon ni Eliana. Eliana, isang malalim at pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Eliana at nakita si Julian na naglalakad patungo sa kanya. Sa loob ng 5 taon, si Julian ay hindi kailanman bumitaw. Siya ang naging tahimik na lakas sa likod ng bawat tagumpay ni Eliana, ang sandigan sa mga gabing bumabalik ang mga multo ng nakaraan, at ang kaisa-isang lalaking nagparamdam sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Eliana. Ang kanilang mga daliri ay naglapat na tila 2 piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nahanap ang tamang pwesto. Ang sabi ng manager sa London, handa na ang expansion natin sa Europe. Pero sabi ko, kailangan ko munang itanong sa reyna ko kung handa na siyang iwan muli ang Manila. Ngumiti si Eliana, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Manila will always be home, Julian. Pero kahit saan tayo pumunta, hanggat magkasama tayo, iyon ang aking langit. Isang dahan-dahang paghilig ng ulo ni Eliana sa balikat ni Julian ang naganap, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang paligid. Sa mga sandaling iyon, sumagi sa isipan ni Eliana ang tanong na madalas niyang itanong sa sarili. Napatawad na ba niya? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang malalim na kapayapaan. Napatawad na niya si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa katahimikan. Ang balita tungkol kay Rafael ay dumating sa kanya noong nakaraang buwan. Ang dating asawa ay namumuhay ng tahimik sa isang probinsya. Nagtatrabaho bilang isang simpleng clerk at inaalagaan si Doña Imelda na tuluyan nang nawala sa katinoan. Hindi na ito nagdudulot ng galit kay Eliana, kundi isang malungkot na paalala ng isang buhay na nasayang sa kasakiman. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang makitang ang biktima ay naging isang tagapagligtas at ang pusong nawasak ay naging isang bukal ng pag-asa para sa iba. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang aral ni Eliana ay malinaw. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng lalaking nasa tabi mo, ng biyenang mapang-api, o ng yaman ng pamilyang iyong pinasukan. Ang iyong tunay na yaman ay ang iyong dangal, ang iyong talino, at ang iyong kakayahang bumangon muli kahit gaano pa katindi ang ulan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Vergara Center, ang mga ilaw ay isa-isang bumukas, tila mga bituing bumaba sa lupa. Naglakad si Eliana at Julian papasok sa loob, magkahawak kamay, handa para sa isa pang hapunan na puno ng pagmamahal. Wala na ang amoy ng mapait na anibersaryo. Ang tanging nananatili ay ang samyo ng bagong luto na pagkain at ang init ng isang pamilyang binuo sa katotohanan. Ang kwento ni Eliana Vergara ay natatapos dito, ngunit ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa bawat babaeng muling tumayo, sa bawat anak na pinalaki sa liwanag, at sa bawat pusong natutong magmahal muli pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang puot, kundi ang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili at ang kapayapaang hindi na muling mabubuwag ng sinuman.